tuloy-tuloy lang tayo. Kita naman natin, no, talagang tuloy-tuloy yung pag-anod ng basura mula ibang parte ng Manila Bay papunta dito kasi dito talaga ang punta ng ano nung current nung yung dagat talagang dito dadalhin mula sa iba't ibang lugar sa Manila Bay. So kita nyo naman yung grabing pagbagsa ng basura dito, daga na rin ng hangin, daga na rin ng current, pero tuloy-tuloy tayo sa paglilinis, no? Yung sa Parañaque, dumaan ako kanina, pupunta din si Presidente doon after dito, nabawasan na, tingin ko mahigit kalahati na yung nabawas mula kahapon. So tuloy-tuloy lang din tayo. Ang problema lang, syempre habang ginilinis natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating. Pero kaya hindi muna tayo magtatanggal ng mga equipment doon tsaka ng mga tao kasi yun nga, pagka isang araw lang, minsan mapupuno na naman. So kailangan tuloy-tuloy lang yung pagtatanggal ng basura. Sir, gaano karami na po yung truckloads na nakuha natin from here sa Pasay particular? Sa Pasay, overnight, I think mga 5 to 7 truckloads na yung nakakuha from last night, from yesterday. Sa kabila, madami-dami doon, no? Wala pa lang akong numero doon sa Parañaque area, sa Redentorist Canal. No? So, wala tayong choice dito, tuloy-tuloy lang tayo. So, kailangan lang natin i-clear. So, sir, sa tansya natin, hanggang kailan pa yung gagawin clearing dito? May estimate? Depende kasi sa bugso ng hangin tsaka bugso ng kuryente ng Manila Bay papunta dito eh. So, pero as of now, sabi ko wag munang magtanggal ng equipment dito sa dalawang area. Kasi overnight minsan napupuno kahapon. Parang wala pang kalahati nito yung basura dito pero overnight dumami na naman. So, Secretary, you characterize this as a garbage crisis. Crisis na talaga to eh. Grabe na talaga eh, no? Yung accumulation na rin ng past years despite yung efforts natin ng paglilinis ng mga waterways natin, talagang balik ng balik yung basura eh. No? In fact, sa experience namin, maglilinis ka ng isang araw, the next day, halos puno na naman. And hindi lang dito sa Metro Manila, pati some areas in Bulacan, Pampanga, sa ibang areas all over the country, ganun din yung nararanasan natin araw-araw. May So, proposals po wag na ang tigil. gawing mas lumahigpit, mas stiff ang penalty sa mga walang pakundangan nagtatapon ng basura. Where do you stand on that? Agree naman ako doon, pero kailangan din, meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin, naglilinis na lang tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito. So, kailangan talaga ng drastic na solutions na gawin ng gobyerno. And tingin ko, in-announce ng Pangulo yan kahapon, no? Yung sinabi niyang waste to energy na matagal nang pinag-uusapan. Pero nag-i-involve kasi yun ang pagsusunog ng basura. No, which is also controversial. Marami ding tanong doon. Pero tingin naman ng DOE natin at ng Pangulo, padating ata si Secretary Sharon dito mamaya-maya, maganda matanong natin siya. Marami ng teknolohiya na magsisigurado na yung sinusunog na basura hindi naman mapupulyot yung hangin natin. So, matagal nang pinag-uusapan yan, matagal nang pinagdidebatihan yan. Pero sabi ng Pangulo, tama na yung debate, gawin na lang natin. Sir, nai-impose ba ng maayos yung policy sa garbage disposal? Hindi ko alam eh. Hindi ko masagot yan. No? Tatanungin siguro natin ang ating DNR, ang ating mga LGU. Pero siguro, ang sagot sa tanong na yan, ito. So, kung nai-impose ng tama, tingin ko wala tayong, hindi ganito kagrabe yung nakikita natin ngayon. So to answer yung question ni Ivan, agree ako na dapat mag-stiffer penalties tayo, pero kailangan tingin ko, yung mga solusyon na medyo dramatic, masyadong drastic na pinag-uusapan, pinagdidebatihan natin all these years, kailangan desisyonan na, and tingin ko yun na yung direksyon ng Pangulo. Thank you.